Provisional understanding ng Pilipinas at China sa Baho de Masinloc. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yusek? Hello? Yes. Magandang tanghali po. Thanks for joining us. Yusek, una po sa lahat, para po maunawaan ng ating mga kababayan, pakipaliwanag po, ano po itong provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc? Ito po ba ay nakadokumentong agreement ng dalawang bansa? Unang-una, salamat Joshua, Director Joshua, and si Queng for this opportunity na maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang usapin tungkol sa provisional understanding. Alinsunod ito sa nabanggit ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello? Go ahead, Yusek. Hello? Hello? Yes, Yusek. Naririnig po namin kayo. Pagpatuloy niyo na po. Narinig niyo ko? Yes po, Yusek. Okay. Ituloy ko lang, Yes, Yusek. gusto lang linawin yung provisional understanding, okay? Ang una, itong provisional understanding ay isang set of principles and practical information operation mechanism o approaches. Ang purpose nito ay to facilitate yung lawful and peaceful resupply mission sa BRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi ito isang formal na kasunduan, kundi isang informal o panandaliang pagkakaintindihan ng China at Pilipinas upang maiwasan ang misunderstanding, tension, at miscalculation habang nagsasagawa tayo ng rotation and resupply mission. Hindi rin ito permit o permiso mula sa China upang maisagawa natin ang RORE. At hindi rin nito kinikilala ang anumang Chinese jurisdiction sa Ayungin Shoal o sa kabuuan ng Philippine waters. Kaya binigyan din ng ating Pangulo at inulit ng DFA na hindi ito kailanman i-compromise ang ating sovereignty and sovereign rights sa pagbuo ng mekanismo nito, Joshua. Okay. Sir, may mga nagsasabi na kailangan ng pahintulot ng China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Philippine Economic Zone. Ano po yung pananaw ng NMC sa argumentong ito? Well, sa punto ngayon, actually tama yun, na hindi tayo kailangan magbigay ng permiso. Malinaw ang ating posisyon. Hindi kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para magsagawa tayo ng local RORE mission sa Ayungin. Ang provisional understanding tulad na nabanggit ko kanina ay para maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa Ayungin Shoal and not to give China the authority over Philippine activities. Babanggitin ko at i-didiin ko. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob, way inside the Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Tayo lang o ang Pilipinas lang ang may tanging karapatan sa lugar na yon. May legal at layang gawin ang anumang dapat o kailangan gawin na ayon sa international law, kasama na dito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Queng. Sir, sa pananaw po ng NMC, sapat na po ba itong 15 successful RORE missions na pahayag ng DFA bilang indikasyon na epektibo at ligtas ang kasalukuyang mekanismo? Well, maganda or positive na indication ang successful missions ng mga nakaraang RORE missions. Pero hindi ito sapat para sabihing permanently safe or effective na ang practical na operational mechanisms na ginagawa natin. Ang success kasi ng mga nakarang resupply missions ay proof o patunay na gumagana ang diplomatic channels natin para maiwasan ang mga miscalculation o even yung mga marahas na insidente sa dagat. Sa bawat RORE mission na ginagawa natin, meron din kaming ginagawa ng mga assessments. Tinitignan ang safety ng personnel, freedom of movement, compliance ng both sides, at kung napoprotektahan ba ang Philippine interest. Kung ano man na makita natin na dapat baguhin ay ipinapaabot natin sa China.
Yusek, binanggit ng DFA na pinag-aaralan na rin ang mga alternatibong paraan ng resupply gaya ng airdrops, drones at fast boats. Ano po yung naging assessment ng NMC sa operational feasibility at syempre yung risk ng mga alternatibong ito? Yeah, actually nabanggit at naimungkahi din yan ito ni Justice Carlo kumakailan. Ano? May mga operational values sa mga nabanggit na options, si Kuweng. Ang position natin dito ay walang one-size-fits-all solution. We allow the armed forces through the Westcom to decide kung ano ang most appropriate, safest, and fastest means ng pag-resupply. Ito ay batay sa prevailing operation conditions tulad ng weather and sea conditions, pati na din yung mga umiiral na behavior of China, especially during the past resupply event. Nagawa na natin noon actually ang airdrop Again, dahil sa prevailing operational conditions noon. At walang reason na hindi tayo gagawa ng ibang pamamaraan upang makonduct natin ang reanimation sa Human Shoal, Sigweng. At kung magpapatuloy o kung ang pagpapatuloy po ng RORE arrangement ay nakadepende sa assessment ng security agencies, ano-ano naman po ang pangunahing security at maritime considerations na dapat pagbatayan bago po magdesisyon kung ipagpapatuloy o babaguhin ng arrangement? Well, ang mga pangunahing tinitignan natin, una, safety and welfare ng ating personnel at yung mga sasakyan pandagat na ginagamit natin o gagamitin. Pangalawa, operational freedom at ability natin ng Pilipinas na mag-resupply. Ano ba ang mga ginagalaw ng China sa lugar? Tinitignan natin ito. No? Ikatlo, protection ng ating sovereign rights at national interest. Ito yung pinakamahalaga dito actually. Kasama rin dito ang behavior at compliance ng China, yung tinatawag nating escalation risks at consistency sa international law at yung mga ibang bagay na dapat natin tinitingnan. At ikaapat, ano ba ang operational cost kung gagawin natin ito? Ito ba ay mayroong panama ba to sa may stability ng ating region? So these are the things actually that we look into, Josh. Okay. Yusek, kung sakaling magkaroon ulit ng pagtutol o pagharang mula sa China sa isang RORE mission, ano po yung magiging protocol ng Philippine government at ano yung papel ng NMC sa pagtugon sa ganitong sitwasyon? Well, ang unang priority na banggit ko kanina ay ang kaligtasan ng ating personnel at ating mga sasakyan pandagat. At de-escalation, ito yung alinsunod sa utos ng ating Pangulo. Habang patuloy naman natin ipinaglalaban ang ating legal rights. Malinaw ang marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iiwasan natin ang confrontation, iiwasan natin ang conflict. At kung meron man, ito ay idadaan natin sa mapayapang solusyon through appropriate diplomatic channels and mechanisms. Right? Alright, panghuli na naman po, Yusek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Again, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang mensahe lang natin siguro ay simple, na protektado ang ating national interest at hindi natin isasantabi ang ating karapatan. Kasabay nito, ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang unnecessary escalation at mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. So, at hindi man natin kailanman tatalikuran ang ating ito ang hindi magpapahina sa ating soberanya, sa ating karapatan. Pero bukas naman tayo sa dialogue o pakikipag-usap. Ang mahalaga, ang bawat hakbang na ginagawa o gagawin ay para sa seguridad ng ating mga kababayan, sa kapayapaan at sa interes ng Pilipinas. At ang ating mga hakbang, lalo na sa West Philippine Sea, maging ito man ay isang sa hapag ng diplomasya o sa mismong karagatan, ay nakatutok lamang sa isang layunin, ang ipaglaban kung ano man ang atin, tiyakin ng kaligtasan ng ating mga sundalo at mangingisda, at panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Again, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Maraming salamat, si Kuweng and Josh, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Salamat, Yusek.